Ang opisina po ba niyo Pangasinan? Ay, nandito po kami sa Taal, Batangas po. Taal, Batangas ka ngayon. Oo, Yes po. tama-tama. Maliputo yung ating pag-uusapan. Ano ho? Pag-breed nito ng maliputo. Ano ho? Yung maliputo, talakitok pala kung tawagin ito pagka ito'y sa alat. Ano ho? Ito'y pumunta na sa tabang, nagiging nag-upgrade na siya, nagiging maliputo na siya, at ito nga dyan sa Metaal Lake. Ano ho? Napakamahal pala nito. Pero nanganganib na ba yung pagkaubos ng maliputo? Bali po, bago po ako magpatuloy ay nais ko muna pong pakilala yung Maliputo. Ano po, yung sa mga hindi nakakilala ng ating Hmm. Maliputo, ito po ay isa ng bahagi ng kultura ng Batangas kung kayo po ay magagawin ng Tagaytay. Dito po sa Taal Lake and sa Pansipit River, ito po ay sikat na isda. So, ang tawag po sa kanya is Carangseg nobilis and sa English name po ay Giant Trevally. So, tama po kayo, ang Maliputo po ay pag sa dagat nahuhuli ay ang tawag sa kanya ay talakito. Sa usapan naman po na kung nanganganib na po siya, ang maliputo naman po ay hindi lang naman po siya sa Batangas or sa Pilipinas makikita. Makikita rin po siya sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan swak yung kanyang culture requirements para po doon sa pagpapalaki niya po. So hindi pa naman po nanganganib yung pagkaubos ng ating maliputo po. Itong maliputo pala, isang migratory fish, nangingitlog po sa dagat, dyan sa Malayan Bay, lumalaki naman sa tabang, sa Taal Lake, po sa overfishing at pollution, bawasan na daw ho yung mga ligaw na mga fingerlings. Pero teka muna, bakit ganon? Bakit ganon ang proseso niya? Meron siyang tabang, meron siyang alat. Kinakailangan talaga magkatabi yun. So ayan, ang Maliputo po kasi, ito po yung kagandahan sa Maliputo. Ano po kasi, ano siya, migratory and mataas po yung tolerance niya para tumanggap or manirahan sa iba't ibang klase ng katubigan natin. Hmm. So pwede po siyang manirahan sa tubig alat, sa tubig tabsing, or yung naghahalong alat at tabang. At pwede rin po siyang tumira sa or alagaan sa tubig tabang. Ngayon po, yung sitwasyon po sa ating Taal kasi po nakakapasok po yung ating fingerlings via Pansipit River po. So ang Pansipit River po, siya lang yung nag-iisang exit or way para maka-migrate yung ating Maliputo from Balayan Bay papunta po dito sa ating Taal Lake. So kung masasarahan po or magkakaroon ng problema sa kanyang migratory path o Hmm. itong Pansipit River, kung sakali pong masarahan, hindi na po makakaakyat itong ating Maliputo papunta po sa Taal Lake since ang Maliputo nga po ay nanganganak lamang sa tubig alat. So, sa kinakailangan natin yung katiyakan sa similya ho niyan. Kaya sa magitan po na tinatawag na breeding, nabibigyan ho ang mga isdang yan tuloy-tuloy ng supply ng similya para maalagaan yung kanilang mga fish cage. So yun po, isa po sa mga programa or mga project po ng NFRDI sa pangunguna po ng aming Executive Director, Hmm. Director Maria Teresa Mucha, and yung tinagurian din po nating Mother of Maliputo, isa po Oh. sa mga scientist ng NFRDI. So siya po ang nanguna sa pagpaparami at pagsubok po na padamihin itong ating Maliputo sa captivity. Ang ginagawa po natin is sinanay natin yung ating Maliputo sa loob ng mga tanks at sinubukan po natin siyang paanakin. So successful na po ang breeding ng ating Maliputo at meron na din po tayong package ng technology sa culture. So mayroon na lang pong konting-konti na nire-refine doon sa kanya pong pagpaparami ng similya at Hmm. yun po ang inaasahan nating mga katulong para mapadami yung supply ng ating Maliputo at makatulong po sa ating mga farmers at mabawasan na rin po yung impact or yung pressure sa mga wild fingerlings natin na kinokolekta para alagaan po natin sa cages. Magastos ho bang mag-alaga ng maliputo, Ma'am Janet? Kasi nga, yung bangus, yung tilapia, 4-5 buwan, harvest ka na eh. Itong maliputo, mukhang inaabot ho ng 1 taon. Kinakailangan talaga nakatutok ka kasi nga medyo maselan sila eh. Tama ba 1 taon bago ito maibenta? At magkanong kilo? 500 ba? Nanatili bang 500 ang kada kilo niya? Pinakamahal bang isda ito sa Pilipinas? Ay, hindi naman po siya pinakamahal. Oh. Bale, nagiging mahal lang po siya kasi nga limited yung supply and gawa po dun nga po sa rarity niya and yung sikat din siya, Hmm. kumbaga, lalo na dito sa Batangas. Pero Oh. po ang maliputo naman, depende po sa option ng farmers natin. Kasi may mga nagbebenta naman na po ng 6 to 8 months po, harvestable na po itong Oh. ating maliputo. Ano po? So, nagre-range na po yung kanyang weight sa
300 to 500 grams. So pwede na po siyang ibenta. Pinapatagal lang po ng ating farmers, pinapaabot ng 1 taon kasi may mga buyer po na gusto mas malaki yung sukat or mahigit 1 kilo po yung sukat ng ating maliputo para maibenta po sa merkado. Oh, kaya Hindi po, naman po mahal yung pagbebenta ay pag-aalaga kasi mataas naman po pati yung survival ng ating maliputo. Ang limitasyon lang ay nakadepende pa tayo sa pagkain or pagpapakain ng trash fish or yung hmm. mga murang isda na pinapakain din po sa maliputo. Pag sa manganganak na sila, sa usaping panganganak po yung spawning ano ho, ilalagay po yung mga breeder na yan, mga inaalagaan breeder, sa malalaking circular tank doon na may maalat na tubig, ano ho, kung saan sila nangingitlog sa loob po ng 30 oras. Ganun talaga katagal? 30 oras kung mangitlog? Opo, kasi ano po, hindi po siya 30 oras mangitlog. Parang iintayin po natin siya kapag pinagsama po kasi yung babae at lalaki na ready. Hmm. Tapos po nandun sila sa isang tangke. Mag-iintay po tayo na parang magligawan muna po yung mga isda. Saka mag-natural spawning. So iintayin lang po natin siyang mag-release. And yung release naman po ng kanilang itlog ay mabilis lang din naman po. Hindi naman siya abot ng ganun katagal. So ang ano lang po, iniintay natin yung period na yun para mag-release sila ng eggs. Pero talagang medyo kinakailangan tutok lang eh, no? Maselan nga, sabi ko nga kanina, hindi sila kusang nangingitlog eh. Tulungan, kinakailangan turukan yung mga isda ng mga hormones, di ba? Pasiglahin yung kanilang pag-ovulate. Parang gano'n, kinakailangan talaga, nakamantuman ka sa kanya eh. Opo, medyo gano'n pa po yung proseso natin ng pagpapaanak ng maliputo sa ngayon. So bali po, pipili tayo ng hinugna na mga nanay at tatay nung maliputo. Tapos tuturukan po natin siya ng hormone kasi nga po, hindi pa siya nagna-natural spawning. And yun po yung pangarap namin ng team ng NFRDI na eventually maging parang bangus in tilapia na lang siya na kapag pinagsama mo with a natural environment and ay makakapagpaanak siya naturally na pagsamahin mo lang na without injection ng hormones natin. Ito po bang maliputo, talagang sa malalaking korporasyon lang? May mga plano ba kayo dyan na ilunsad naman ito, ibaba ang teknolohiya ng pag-aalaga sa mga malilitong negosyante at mga mangingisda natin? Ay opo, we are very open po sa mga ganitong pakikipag-ugnayan at pag-partnership po. Actually po, katuwang natin dito ang BIFAR, ang LGU. So sa ngayon po yung ating OPAG dito sa Batangas, inadapt nila yung pagpapalaki or grow out nung ating maliputo. Pero po sa breeding, para mapadami yung similya, katuwang po natin yung BIFAR and other private companies or agencies para po magtulungan na para mas dali po yung pagpaparami po ng ganitong klase ng isda po. Oh, ah, sa pagsusuring genetiko daw po yung DNA mapping ng UP scientist, meron daw microsatellite markers. Nakabuo na daw yung mga biologists from UP Diliman na mga genetic markers para sa maliputo. Paano ho yun? Bali po kasi yung isa po kasi sa mga inexamin ng taga-UP ay yung ating isda na nandito na sa Batangas, yung naka-confine. So kinompare po nila kung magkaiba po ba yung maliputo natin na nakikita sa dagat, sa Taal Lake, and yung nandito po sa loob. So wala naman po siyang pinagkaiba. So ang ibig sabihin lang po noon, kung ano po yung inaalagaan namin dito at tinatry po nating padamihin na pinagpapatuloy natin sa pananaliksik, yun din po yun. So malaking tulong po ito kung sakali man po na magtuloy-tuloy yung pag-develop ng ganitong teknolohiya para po sa ating food security at sa atin din pong mga mangingisda. Kamusta yung mortality rate po ng pag-aalaga ng maliputo? Alam naman natin dyan sa Talbatang kasi sumasabog yung vulkan dyan eh. Maraming mga ano mga bagay ay sumasama sa tubig. Iba no doon sa populasyon dyan at yung dami ng mga nag-aalaga pa rin ng bangus at ng tilapia. May problema pa tayo sa mapanatili natin buhay at ligtas yung mga isdang yung maliputo? So bali po ito naman po kasing maliputo, medyo sensitive siya kumpara doon sa ibang isda natin like tilapia and bangus. Hmm. Pero may mga lugar naman po kasi na pwede. So ang kailangan kasi ng maliputo medyo malinis na tubig. Oh. Kaya po nakamonitor naman po sa mga water parameters
yung ating pamunuan na nagmo-monitor sa Taal Lake at sa ibang pangkatubigan. So, yun po, nakakatulong po yun para mapanatili natin ma-monitor kung ano ba yung kalidad ng ating lake or ang ating karagatan po. Sila pa iitlogin sa alat tubig muna sila. Naging fingerless sila tsaka ililipat sa tabang. Opo, bali po iitlog sila sa dagat or sa tubig alat. Kung sa balayan man po sila manggagaling, kapag maliliit po yung napisa na po yung itlog at naging maliliit na silang isda, pupunta sila sa may mababaw na parte. Kaya po nakakarating sila sa may Pansipit River at dumediretso po sila sa Taal Lake. Kung dito naman po sa atin manggagaling yung similya sa hatchery bred siya. Bali po, ang conditioning po ng isda ay iunti-untiin mo siyang malipat sa tabang kasi kapag binigla mo naman po ang isda, kahit anong isda naman, kapag binigla mo alat papunta sa tabang, maaari po silang masyak at pwede pong mamatay. Pero ang survival naman po, based dun sa mga pag-aaral namin at experience ng ating mga mangisda, mataas po yung survival ng maliputo, umaabot po ng 90% ang kanilang survival rate sa grow out. Okay, sinasabing paubos na po yung wild maliputo dahil sa labis na pangingisda, yung overfishing at polusyon. Kung walang breeding, mawawalan ho ng supply ng mga mangingisda. Kaya ba nagkakaroon ng breeding dahil doon? Pero sabi naman, bakit daw kinakailangan artificial breeding kung may huli naman sa kalikasan? Yun nga po, dumadami na po kasi yung demand, marami nang gustong mag-alaga ng ating maliputo. Ang ano po ay yung pressure po sa wild kasi doon po natin kinukuha lahat ng fingerlings na nakukuha nila diyan sa bunganga ng Pansipit River ay yun po yung inaalagaan nila. Kung yun po ay laging mahuhuli, wala na pong dadami sa natural habitat nila at maaapektuhan po yung populasyon nitong ating maliputo. And isa pa po, kaya po natin siya pinaparami para nga po maging sustainable yung supply ng ating fingerlings para din po sa ibang bayan, sa ibang lugar sa Pilipinas at mapalawak po natin yung industriya ng pagmamaliputo sa Pilipinas. May mga tanong na pumapasok dito, Ma'am Janet, ano ho? Sa mga, sino daw ang pwedeng lapitan sa mga gustong matuto ng maliputo breeding? Kung kayo po ay interesado, kayo lamang po ay pumunta sa aming tanggapan. Ang amin pong main office ay located po sa BPI Compound sa Visayas Avenue, Quezon City. At meron din po kaming satellite station dito po sa Butong Taal, Batangas. At dito po ginagawa yung pagbibreed at pag-aalaga ng maliputo. So kung interesado po kayo at makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Maliputo po ba ilang beses sa isang taon nangingitlog? Sa ngayon po ay every summer lang siya nangingitlog. So nakakapag-run po kami ng 2 to 3 times a year. Based doon sa mga experience na namin. And yun nga po, nabanggit ko kanina na pangarap din po namin na mag all year round ito na tuloy-tuloy po yung maging supply ng ating maliputo. Po, sa huli na lang siguro, Ma'am Janet Baral, ang inyong mensahe sa mga nakikinig po sa atin. Sige po, Ma'am. Thank you. Sa mga nakikinig po, so ito po ay aming pinopromote lagi and inaano po namin sa ating mga mangingisda na ang maliputo po ay isa sa mga pwede nating maging alternative na aquaculture species na pwede rin nating alagaan at pagkakitaan na pwede na siyang alagaan sa tubig alat, sa tubig tabang at sa tubig tabsing. So kami po ay willing sa pakikipagtulungan, 10 po ng aming mga kasamahan at mga researchers sa NFRDI headed by our Executive Director, Dr. Mucha. So kami po ay nagpapasalamat ulit sa pag-invite po nyo sa amin para po dito sa inyong programa. Muli, So, yun Ma'am lamang po. Janet Baral, marami pong salamat sa iyong mabuting mga paliwanag. Hanggang sa muli po, magkaugnayan tayo. Ma'am, thank you. Balikan mo na yung Zumba mo, Ma'am. Balikan mo na yung favorite Thank you breakfast so mo, Ma'am. much po. Thank you po. Ingat po kayo, Ma'am. Ah. Thank you.